Hello po, good morning. Makinig po tayo tungkol po sa yung motion tukwas ni Senador Dante Marcoleta na basura na at nakwas na at pinaparesto na siya ng Sandigan Bayan. Yan talagang dapat na batas. Antay mo munang i-warrant ka, arestuhin ka, ikulong ka, then at saka ka mag-apila. So, ang masasabi lang natin ngayon, kaibigan, isa lang. Yung kaibigan dikit ni Senador Marcoleta na si Jinggoy. Naalala niyo po ba nung araw nung si Marcoleta nasa Blue Ribbon Committee? Anong sabi niya kay Jinggoy? Safe ka na. Safe ka na sa makulong. Paano yun? Safe nga ba? So, nung dinala ng warrant si Jinggoy, akay-akay ni Marcoleta, nakawag sa kamay, nakabrela yung kamay niya sa kanya. Siguro, napag-isip-isip niya, nagsinungaling siya. Sabi niya, may safe ngayon, nakakulong, may mas bakal. Ngayon, magkikita sila ni Marcoleta sa kulungan. Ano kaya sasabihin ni Jinggoy ngayon sa kanya? Hindi ka rin pala safe Di mo ba? Parang napakaganda ng senaryo pag nagkita sila. Okay, pakinggan muna natin yung news sa Sandigan Bayan. Radyo Patrol! Nico Bagsik, go ahead please. Rika at Peter, kinumpirma ni Sandigan Bayan 3rd Division Justice Carl na nailabas na nila ang warrant of arrest laban kay Senador Rodante Marcoleta para sa kasong plunder. Kasama dyan sila ang kanyang mga co-accused na si Mike Defensor. Nico, napuputol ang linya mo, medyo kembot ka pa kanan. Ang naintindihan namin, nailabas na ang warrant of arrest. Nailabas na. Oo. Yes, Rika. Nailabas na ang warrant of arrest laban kay Senator Rodante Marcoleta at sa kanyang co-accused na si dating kongresistang si Mike Defensor at yung dalawang private individuals na di umano ay nagbigay ng funding dito sa kanyang kampanya noong nakaraang taon. Kaya ibig sabihin nito, anumang oras ay pwede nang maaresto ang senador kasama ang kanyang tatlong co-accused. At sabayanan pa ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Maraming salamat, Nico Bagsik. Yung dalawang sinasabing nilabasan ng warrant libang kay Mike Defensor, yung apelyidong Diesos at saka yung Biray. Yan tatlo sila na nagbigay kay Senador Marcoleta worth 75 million, kaibigan. Yan po ang naging rason bakit siya kinasuhan. Ngayon, ang sabi ni Marcoleta sa mga previous niya, ang kaso daw na sinampa sa kanya ay mga peke. Alam niyo po, walang magkakaso sa iyo kung walang nagtuturong ebidensya. Sino nagturo ng ebidensya? Si Marcoleta rin. Bilang member ng Iglesia ni Cristo ni Yumao Felix Manalo Isagon, doon sa kanilang TV station Net 25, doon niya po ipinagmayabang yung pagtanggap niyang pera at hindi niya po, ang sabi daw sa kanya, wag mo na kaming ilagay. Ibig sabihin, wag nang i-mention yung pangalan nila. Baka daw paginitan sila ng gobyerno. So, ang ginawa niya, hindi niya nga nilagay. Kaya ang problema, may linabag siyang batas doon. Pag kumakandidato ka at kumandidato ka, kailangan yung sosye mo, kaibigan, ilagay mo yung mga pangalan, hindi aliasya sa pangalan. At ilagay mo yung alagang natanggap mo sa kanila. Yung problema, hindi niya nga nilagyan yung sosye. Blanco. Paano yon? At ang isang batas pala dyan, pag hindi ka naglagay sa sosye mo, dapat kahit nanalo ka, hindi ka pwedeng umupo. Bawal pala yun. Kailangan talagang submitted yun.
Hindi ko alam anong nangyayari kay Garcia sa Comelec eh. Bakit niya inayahan maupo kahit hindi niya sinagot yung sose. So, naging batayan ng gobyerno dyan o Sandigan Bayan sa madalit salita, yung sose niya at saka yung sale niya, alam niyo po ba paano nangyari yon? Halimbawa, nangampanya siya, gumamit siya ng, nakagastos siya ng halagang 100 sa kampanya. Pero nung nilabas yung kanyang salen, alam niyo po ba magkano ang laman ng salen? 50 pesos. Para madali niyong maintindihan, dapat siya na yung salen niya, may git sa 100 ng laman. Hindi ang laman 50 eh. Pagkatapos ang ginastos niya 100. Kaya yung, doon nakita yung Difference. diferensya, kaya kinasuha siyang plunder. Hindi naman siya ginigipit. Ito sinasabi nga nila, basta kalaban ng gobyerno, ginigipit. Bakit kalaban ba sila ng gobyerno? O baka naman silang lumalabas sa gobyerno. O nakita nyo, rally dito, rally doon ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Yan pa ba ang ginigipit? Hindi. Malaya nga silang gumawa ng kanilang mga pamimerusyo sa taong bayan. Itong lately lang, naalala niyo yung bigla sumulpot sa EDSA? Walang permit sa City Hall ng Quezon City. Hindi sila nakipag-ugnayan sa MMDA kay General Torre. Hindi rin sila nakipag-ugnayan sa Philippine National Police. Basta na lang lumitaw ng madaling araw at pinuno nila yung EDSA, nagkabuhol-buhol ang traffic na merwisyo sila. Yan bang ginigipit o silang gumigipit sa gobyerno? Silang gumigipit kay Bongbong Marcos. Ang gusto nila kay Bongbong, umalis na si Bongbong para maupo ang kanilang Yung dalawang nakahuli. reyna. Sino ang reyna nila? Siyempre, si Lustay, si Piatos. Yun ang gusto nilang mangyari. Naalala nyo pa ba, nung nasa EDSA sila, nung sabi ng mga DDS, sila Badoy, sila Sheles, Lustay, stay ka lang dyan. Ibig sabihin, yung pagkakataon na yon, baka biglang gumalaw ang armed forces, kaya stay ka lang dyan. Naalala nyo ba yung nung nakaraan na rally din nila sa Luneta? Nandun si Lustay. Sa isang lugar doon sa Luneta, malapit doon. Inihintay nila na kumilos ang gobyerno, ang armed forces, na magsalita naman si Babalina. Yung kapatid ni Bongbong, si Senator Jaime, doon niya sinira ng gusto. Mangga, tawag din nila kasi yung hugis ng buka para siyang mangga. Manggang kalabaw. Hindi ba binanatan ni Jaime Marcos si Bongbong? Sinasabi niya yung mga, alam niyo na yon. Walang kahiyan. Sipin mo kapatid mo, dapat suportahan mo. Pero nung ginawa ni Jaime, binanatan. At akala ni Lustay, aalsa na rin ng military doon. Kaya naka-ready na siya, nakabihis na siya para manumpa. Kanya lang, siyempre ang Diyos alam naman ng laman ng puso ng mga DDS. Hindi papayag ang Diyos dyan. Unang-una sa Biblia po, kung Biblia po pagbabatahin natin, yung sinulat ni Apostol Pablo sa Roma 13, yun ay isang batas na dapat pong masunod at dapat igalang ng lahat ng tao. O babasahin natin Kaya hindi papayag ang Diyos sa gusto ng mga DDS. Ito, babasahin ko. Meron tayong Biblia, Women Bible, ano po? Anong nakalagay po sa libro ng Roma chapter 13? Ito, babasahin ko po hanggang 1 hanggang 5. Ang bawat tao ay dapat masakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Yung tao dapat pasakop. Nagpasakop ba sila sa pamahalaan ng Quezon City nang mag-rally sila? Wala nga silang permit eh. Sapagkat walang
pamalang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang naglagay, nagtatag ng mga pamalang umiiral. Kaya hindi pumayag ang Diyos na matanggal si Marcos sa pamamagitan ng impluensya ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumaon Felix Manalo Isago na Antikristo at kampo ni Satanas. Di ba hindi sila nagtagumpay? Nakadalawa na sila ha. Hindi nagtagumpay si Lustay. Ano kaya sa susunod ang gagawin nila? Yan. Ngayon, itong si Marcoleta, dada ng dada sa public, social media, pati yung kanilang, yung tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo na si Edwin Sabala. Oy, Edwin Sabala. Hindi ako BBM. Ano masasabi mo ngayon? Pero, kung ito Wala kasi kayong respeto sa batas. Wala kayong sa respeto sa pamalan ni Bongbong Marcos na ang nagtatag niya ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos ayon kay Apostol San Pablo. O anong tawag dyan? Mocking God. Kalaban nyo ang Diyos, kaya kalaban kayo ng Diyos. Kahit anong, sige, lumabas na kayo lahat, salungganin yung mga miyembro ng iglesia. Hindi rin kayo obra sa Diyos. Kasi nga, hindi nyo sinusunod ang Diyos. Anong sabi ng Panginoong Yesus dun sa Lord's Prayer? Ama namin, nasa langit ka, nasa langit ka, sundin ang kalooban mo. Dito sa lupa, gayon din sa langit. O dapat pala masunod ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Pero anong ginagawa ninyo? Kinakalaban ninyo si Bongbong na lingkod ng Diyos. Lingkod ng Diyos yan. Kaya wala kayong magagawa dyan, kaibigan. Ay, hindi ko pala kayo kumang kaibigan. Wala akong kaibigan mga Antikristo. Alam nyo, sa papanood ko sa mga TV, sa balita, ang tawag nga sa inyo ng mga newscaster, kapatid Pero hindi naman kayo sa totoo lang, hindi naman kayo kapatid Hindi kayo kapatiran, pero ang tawag nila sa inyo, kapatid. Uy naman. Ay, pero ako hindi ko kayo pwede tawagin kapatid, kahit kaibigan, hindi Malayo kasi kayo sa katotohanan. Ang Kristo ko ay anak ng Diyos, siya ay Diyos din gaya ng kanyang ama. Naniniwala din kayo dyan, pero hindi kayo naniniwala na si Jesus ay Diyos. Di ba? Ano sabi nyo? Hindi Diyos yan, tao. Makita nyo, ano pa sabi ng sa social media? May lumalabas kayo sa social media. Anong sabi ng inyong kasamang ministro? Mataas ng konti ang anghel kaysa tao. Tignan ninyong kalokohan ninyo. Gusto ninyong palabasin. Mas mataas pa ang inyong puno. Hallelujah. Nakakatakot kayo, kaibigan. Ay, hindi ko pala kayo kaibigan. Mga kampo kayo sa Satanas. Nakakatakot kayo. Sukat ba naman lumabas sa kayo? Yung Bobby Hernandez ba yun? Mas mataas pa ng kaunti ang anghel kaysa sa tao. Kita nyo? Di lalabas. Mataas talaga si Yumaon Felix Manalo kaysa kay Jesus. Kaya nga Antikristo kayo Sipin nyo, dami nyo dapat kalabanin ang kinakalaban nyo, ang Panginoong Yesus. Kaya hindi kayo dapat tawagin kapatid. At lalong hindi rin kayo dapat tawagin kaibigan. Bakit? Ibang paniniwala ninyo sa demonyo sa demonyo talaga yan Bakit? Nilalabanan nyo si Kristo. Anak na Diyos na buhay yan. Sige nga. Tingnan natin yung balita pa, dagdag balita. Makinig na po tayo, sa Sandigan Bayan. Tingnan nga po natin. So, yung na yun kasi posibleng may exit-way yun, titignan na natin. Kasama kasing bumaba ni Atty. Tulma, itong si Senator Marcoleta. Pero yun yung inaabangan natin na senaryo, once it's heard, ang sinabi kasi ng korte, Asan? Umakyat. Dali lang sorry, ang nakikita kasi natin ngayon. Sige, mukhang kailangan umakyat ng sundan fourth din floor. ang mga development dyan. Oo. Ang inabang
kailangan lang natin talaga ay, of course, confirmation that it has been served, na hindi naman malayo dahil napapaligiran na siya ng mga CIDG. At kasama niya ngayon yung nuclear support. At ang sinabi kanina ng Korte, mula rito ay ang magiging detention facility ay ang Quezon City, D3LT Quezon City Male Dormitory na nasa Payatas. Nandun din, kung maalala ninyo, nakadetain sina former Senator Bong Revilla at Senator Jinggoy Estrada. So yun, nagagaw pa rin tayo. We just need a confirmation. If they went up to the 4th floor, we just want that confirmation. Attorney, served na po ba? Served na po yung warrant? So, served na po? Booking process na po ba? You can say. Nandun po. Pero, ma'am, ma'am, thank you po. So, yung pagkakasabi sa atin, served na ang warrant. Okay. Ang kausap natin ay abogado mula dun sa Office ng Presiding Justice ng Sandigan Bayan. Nandito ngayon sa 4th floor. Sir, booking process na, sir. Ay, booking. Konfirmado na po ha. Ano na yan? Yung warrant. Booking tuloy. Pasensya na. Pasensya na. Ano ginagawa sa loob? Return of warrant? Return of warrant na? Okay, may nag-thumbs up. Return of warrant. So it has been served. Ay, attorney, return of warrant na. Attorney. Wala na po. Pinagbitan din yung sarili na. Patuloy po kinukumpirma ni Maki Pulido sa mga authorities na sa Sandigan Bayan kung ano na ang nangyayari. So di ba ang process kasi once the court issues the warrant of arrest, this one kailangan ma-serve. Ang sabi sa atin na-serve na, hindi na siya ngayon sa 4th floor dahil according to rules, yung warrant kailangan ibalik. Yung return of warrant. Ibig sabihin nun, kasama na yung mismong akusado na sasabihin dun sa korte that he has been arrested at nasa jurisdiction na siya ng korte. So, yung nag-thumbs up, ay, sir, sorry. Sir, Quezon City Police kayo? Okay. Ay, ito na, sorry naman. Sorry, ito na. Maki? Opo, sorry, ito na po. Maki? So, ang sinasabi, may nag-thumbs up sa atin kanina na return of warrant na to. Okay. Maki, tama ba yung na-confirm mo na book na kaya itong si Senador Marcoleta ng Pulisa? Hindi not booked eh. Return of warrant. Return of warrant. Return of warrant. Return of warrant. So, ibig sabihin nun, served na yung warrant. So, na-serve na siya, arrested na siya. Dali lang, HJT. Sir, arrested na po ba? Arrested na? Sir, arrested na po ba si Senator Marcoleta? Yes, sir. Sir, you're from CIDG, tama, sir, no? Sir, arrested na? We can say na arrested na po? Yes, sir. Okay, tumango naman. So, arrested na, matatawag na natin na na-arresto na according to the officers na nandito ngayon sa labas ng isa sa mga korte kung saan ni-return yung warrant. No, this is the 3rd Division. Third division sa 4th floor. This is the 4th of the 3rd Division. Yes. Dito sa 4th floor. So, ni-return yung warrant, ay sinasabi na sa atin ng mga official dito na arrested na si Senator Marcoleta. Nakita So, ko mula nga yung pagtanong, Maki, nung police na tiga si IDG na yung tinanong, siya ay nagbibigay ng gesture na sa iyong Hindi naman makakahabog doon. Arrested na. So, arrested na. So, they are returning the warrant. Pagkatapos ng proseso nito, in fact, may mga naghihintay na DJMC tayong nakita dahil ang diretso ay Quezon City Male Dormitory. Maki, gano'ng kalayo yung Sandigan Bayan papunta dun sa pagdadalhan o in-expect na pagdadalhan kay Senador Marcoleta? Base sa iyong karanasan dyan sa pagsunod sa mga ganyang klase. Actually, malapit lang.
Malapit lang, JP, kasi ang sandito sa siguro mga 15 minutes mula dito sa Sandigan Bayan. At kung naaalala ninyo, nung parang humingi ng ibang detention facility noon si former Senator Bong Revilla ay in fact, in-inspection pa yan ng mga maestrado ng 3rd Division to make sure na hindi nga siya congested at natutupad or nagagalang yung mga karapatan ng mga detainees. Pakinggan lang natin. Okay. Sir, ano na nangyayari? Return of warrant na, sir, di ba? Gaano katagal? Malapit na, malapit na. Arrested. PNP, CIDG, kinumpirmang arestado na si Senador Rodante Marcoleta Go ahead. para sa kasong plunder. Tapos, of course, Kaugnay sa tinanggap na 75 million bago ang eleksyon 2025. sa labas habang naghihintay dito. Although, ang confirmed naman na talaga ay served na yung warrant. So, Live po yan, Sandigan Bayan. That is what is ongoing now. Ito tayo sa korte ng 3rd Division, may return yung warrant. Ibig sabihin nun that Marcoleta is already under the jurisdiction of Amen! na dumitinig na under laban sa kanya. Ang wala tayong balita ay may ano rin may warrant of arrest din yung mga co-accused niya. Kabilang na dito yung si dating Congressman Mike Defensor. Lalabas ba, sir? May darating. Sino yung VIP? May darating, sir. Yan, maliwanag ha. Maki, kamusta ang mood ni Senador Marcoleta nung nakita mo kanina? Meron nagbigay pa siya ng kaunting pahayag nung first time mo siyang dumating dyan o nakita dyan at dumating sa Sandigan Bayan? Actually, nung dumating siya talaga, he was very... Attorney! Hi, attorney! So, akala ko kasi kanina sinabi na the warrant has been served. So, he has been served. Nagpa-process now. Okay, but did he surrender or was he arrested? Process na ito ngayon. Tapos, he'll come out in a bit para to talk to the media. Thank you. He was here today. It was an act of good faith, and it's in effect a surrender to the jurisdiction of the court. Maliwanag ha. Nag-surrender siya. Ano bang sino nakausap mo? Narinig mo ba yung binanggit niya, JP? Yes, Maki, maaari mo bang pakidetalye? So, lumalabas na sinasabi niya, in effect, he surrendered itong si Senador Sabi niya, ang sabi kanina sa atin ng CIDG, di ba, arrest? Pero according to his lawyer, Parang si former Senador Bong Revilla. Nung malaman niyang nilabasan siya ng warrant ng araw, ng umaga, nagpunta na siya sa Sandigan at nagdare-diretso na siya. Parang ganyan din si Marcoleta ngayon. Nagpunta siya kanina kasi nga meron siyang motion to quash. Paghihiringan yon. Sa kasawiyang palad niya, binasura. So, ibig sabihin, wala nang rason para arangan yung warrant. Kaya nga, nilabas yung warrant. So, nandyan na rin naman siya. Para na rin surrender at the same time. Di ba nung previous lang, kailan lang? Yung mga fake news nandidilis. Yung mga pulis daw, CIDG, ano sabi nila? Ay, takot daw silang magsilbi ng warrant kay Marcoleta. Nagkakagulo daw sa Camp Crame.
Yan ang pinalabas na, fake news. O, anong sagot naman ng NBI? Pag lumabas ang warrant of arrest at ibigay sa akin, ako magsiselfie, sabi ni Atty. Matibag, direktor ng NBI. Yan. Pero ngayon, sa nakikita natin sa palabas sa news, ang daming pulis. Yan ba sinasabi nilang natatakot ang mga pulis? Ang CIDJ na magsilbi? Kayong mga didilis naman, mangilabot naman kayo. Huwag kayo maglabas din kayo ng balita, puro fake pa eh. Di ba? Huwag ganyan, maging patas kayo. Ang gobyerno naman hindi naman nanggigipit eh. Kayo ang nanggigipit sa gobyerno. Ang gusto nyo, mapatasik ang bongbong. Ang gusto nyo, umupo ang inyong reyna. Sino ang reyna? Si Lustay, siyempre. Sinong Lustay? 125 million in 11 days. Ayos ha? Oh, wow. Okay. Makinig na naman tayo, kaibigan. So, na sinasabi niya, in effect, he surrendered itong si Senator Sabi niya, ang sabi kanina sa atin ng CIDG, di ba, arrest. Pero according to his lawyer, technically, he surrendered because he was already here in Sandigan Bayan when the warrant was issued. So parang sinasabi niya, act of good faith para daw yung pagpunta rito ni Senator Marcoleta. So, ang pagkakabanggit nung kanyang abogado ay lalabas daw maya-maya because yun nga, may process of return of warrant, lalabas daw dito si Senator Marcoleta to give a statement. Yun yung inaabangan naman natin ngayon, JP. Maki, may napansin ka bang mga officials na dumating dyan sa Sandigan Bayan? Like DILG Secretary John Vic Rimulya? Wala pa. So, ganyan na muna ang ating balita. Ang malaga, naisilbi na po yung warrant. Yan lang naman ang importante. Ayun yung kuda-kuda ni Marcoleta sa social media. Diyan niya ngayong gamitin. Pag tatakbo na yung kaso. Hindi, siya naman gusto niya, timani, kuwakwas daw kagad yung. Kinwas nga sa basura. Hindi ba nakakahiya yan? Abogado siya. Siguro sabi niya, o yan, nagrally kami, malaki kami ha. Baka siguro nasa isip niya, magugulat ang Sandigan Bayan. Hindi niya nagulat eh. Naalala ko yung doktrina nila. Nagulat daw si Tomas. Hindi po nagulat si Tomas. Ang nagulat, si Yumao Felix Manalo Isagon. Sige, hanggang dito na lamang ano. Masarap ito mamaya pa. Yung press briefing, hintayin natin. Yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang masama, hindi obra yan, kaibigan.